Good day everyone, I am Jed A. Latube. Today, I will share my business plan entitled Jed C. with Yema. Actually, simple lang po yung ideas ko. Gusto ko pong gawing mas exciting yung visual na Yema. Kaya napaisip ako, paano kung lagyan ko siya ng seaweed? Medyo kakaiba siya, di ba? Pero yun din yung gusto kong ma-achieve. Yung may bagong experience yung makakatikim. So dito naman po sa executive summary, so itong business ko po is plan ko, bala ko siyang itayo sa Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Yung product ko is seaweed yema. Basically, yung tamis ng yema. Tapos may dagdag na unique flavor galing sa seaweed. Dito naman po sa objectives, ang goal ko talaga in the future is makilala yung brand ko bilang isang Filipino dessert na kakaiba. At syempre, gusto ko rin na maging affordable siya para mas maraming makasubok. In the start, ang focus ko muna is ipakilala yung product ko at magkaroon ng consistent na benta. Then later on, kung magiging successful, plano ko siyang palakihin, like mag-expand or mag-franchise ako. Dito naman po sa business description, naisip ko tong business na to kasi napaisip ako parang ang dami na kasing usual na desserts. So bakit hindi ko gawing iba naman? Doon pumapasok yung ideas ko na lagyan ng seaweed, yung yema. Medyo experimental lang siya pero doon siya naging unique. Plano ko rin na ako muna yung mismo yung mag-handle ng paggawa pati sa packaging at pagbebenta na rin. Magdadagdag din ako ng mga ibang flavors like chocolate at coconut para mas may choices yung mga customers. Tapos, kung sakaling lumago, gusto ko rin i-open for franchising para mas lumawak palalo. And then, dito naman po sa market analysis, para sa target market ko po is, gusto ko sana yung wide, yung mga students, teenagers, and working individuals. Kaya importante po sa akin na hindi siya mahal, para kahit sino kayang bumili. Based din po sa napapansin ko, mahilig din talaga yung mga tao sa mga sweets, lalo na kung may twist or bago. Kaya feeling ko may chance talaga na magustuhan nila. Tsaka ngayon, uso yung snacks na madaling kainin at hindi mabigat sa bulsa, kaya maganda opportunity rin siya. Sa location and site analysis naman po, napili kong location is Barangay San Pedro kasi matao siya and maraming dumadaan. Students, workers, and residents. So mataas yung chance na may bibili. Kahit may ibang nagbibenta ng sweets, hindi ako masyadong mag-worried kasi iba naman yung product ko. Yun yung pinaka-edge ko talaga. So dito naman po sa marketing plan, pricing po is bala ko talagang gawing affordable para madaling mag-try ng mga tao. Sa promotion naman, gagamit ako ng social media, lalo na sa Facebook at TikTok kasi doon talaga mabilis kumalat yung products. And then magpo-post ako ng videos, feedbacks, and kahit simple lang na content para makilala siya. Pwede rin ako maglagay ng flyers o posters sa mga matataong lugar. Tapos para bumalik yung customers, sasiguraduhin ko na masarap, consistent, at may konting promos din kahit paminsan-minsan. And then sa operations plan naman po, yung paggawa naman ng product, simple lang. Haluin, magluluto, imumold, tapos babalikan siya. And then depende naman sa demand, pwede akong gumawa ng araw-araw by batch. Pwede ko rin na open yung store from 8 AM to 6 PM. Basic lang yung gagamitin kong equipment, kaya manageable siya. Tapos sa inventory naman, sisiguraduhin ko na fresh lagi yung product ko, gamit yung first in and first out method. So dito naman po sa organizational structure, since plan pa lang naman po siya, ako muna yung magiging owner at manager. Pero syempre, bala ko rin na kumuha ng konting staff para tumulong sa production at sa pagbibenta. Ako yung mag-oversee sa lahat para siguradong maayos yung flow ng business ko. So dito naman po sa financial plan, yung muna na bala kong gamitin, ilalaan ko sa equipment, ingredients, and packaging. Kikita yung business ko through the sales. So may papasok na pera galing sa benta, tapos may lalabas para sa gastos. Yung goal ko talaga is mabawi yung puhunan ko, yun yung tinatawag na break-even point. At pagkatapos nun, doon na magsisimula yung profit ko. And then, dito naman po sa SWOT analysis ko, sa strengths po, ang pinaka-advantage ko talaga is
unique yung product ko at affordable siya. Sa weakness naman po is, syempre, plan pa lang siya, hindi pa siya kilala. Syempre, plan pa lang naman po siya, hindi pa siya kilala. So, dito naman po sa opportunities ko, nakikita ko na mas open ngayon yung mga tao sa bagong products. And sa threats naman po is nandiyan yung competition, possible na mataas yung presyo ng mga ingredients. And then sa conclusion naman po, so overall, naniniwala ko na may potential talaga yung Jed Seaweed Yema. Hindi lang siya basta dessert. May uniqueness din siya na pwedeng mag-stand out. Plano ko siyang palakihin step by step. Magdagdag ng flavors, pumasok sa online selling at eventually magpa-franchise. And hopefully, balang araw magiging successful siya at makilala ng mas maraming tao. And then, yun lang po. Thank you.